Assalamualaikum and good day everyone, especially to our instructor, sir. So by the way, I am Farok Payday. So this is my assigned topic about Palawi Island Protected Landscape and Seascape. So alam din naman natin na ang landscape, Palawi Island ay isa ito sa mga sikat or famous na beach or naging naging 100, isa ito sa mga 100 best beach dito sa Pilipinas. So when you say Palawi Island Protected National Park in Santa Ana, Cagayan, Philippines is renowned for its persistent beaches and stunning natural beauty. Located of the northeastern coast of Luzon, this 10 kilometer and 5 km island boasts diverse geography, including the iconic Cape Ingano Lighthouse in surrounding its leads like Rona Escocia and Dos Hermanos. It is recognized as one of the CNN's World of 10 Base Beaches and 2019 highlights raw beauty. So, yun nga, ang sabi ko kanina is na-recognize ang Palawi Island Protected Landscape and Seascape noong 2019 nang dahil ito sa tagline nitong kagandahan. So, officially designed the National Park in 2018, under the INIPAS Act Palawi, celebrating the sustainable tourism effort of the Palawi Environmental Protector Association PIPA. This island offer various activities like hiking, snorkeling, and exploring its unique ecosystem. So dati pala, ang Palawi Island, nung hindi pa siya protected, is ang tawag doon is Palomi Island. So Palawi Island Protected Landscape and Seascape was proclaimed as a protected area by virtue of Presidential Proclamation number 447 date August 16, 1994 and legislated as protected areas within the classification of National Park under Republic Act 110. So, yun, naging protected na siya noong August 16, 1994. So naging protected siya dahil mayaman ito sa mga biodiversity, maraming biodiversity na nakapaloob sa Palawi Island. So, ang objective ng Palawi Island is isa na doon ang protecting biodiversity. The Palawi Island is protected area that aims to conserve that island biological diversity and marine resources. So, which is protecting biodiversity. Pinapangalagaan nila ang mga iba't ibang biodiversity na nakapaloob sa Palawi Island upang mapabuti ito, both flora and fauna, para maging mabuti ito at maging balanse. Number 2 is promoting sustainable tourism. So, the Palawi Islands, it aims to promote sustainable tourism practice that benefits that environmental and local communities. So, ibig sabihin or layunin din nila na itaguyod ang mga kasanayan sa tourism na kapakipakinabang sa kapaligiran at sa mga lokal na komunidad. So, ibig sabihin ng tourism
is hindi ito nakakasira sa kapaligiran. At ito ay nakakatulong sa ekonomiya or sa mga residente ng Palawi Island, protected in landscape and seascape. So nagkakaroon din dito ng benefits yung mga mismong resident ng Palawi Island. So number 3 is addressing environmental issue. The Palawi Island aims to address environmental issues such as pollution, climate change, and managed degradation. So, ina-address nila or ginagawa nila ng paraan yung mga problema na nai-encounter sa Palawi Island. Gusto nila na maging always mapabuti ang Palawi Island. Pinoprotektahan nila ito. Kung may mga problema, agad-agad nila itong tinutugunan. Gumagawa sila ng solution, paraan para maging mabuti or hindi or maiwasan yung mga issue or problems na nangyayari sa Palawi Island. So, number 4 is securing livelihood. The Palawi Islands aims to secure livelihood for local communities through tourism and other economic activities. Layunin din ng Palawi Island na i-secure yung livelihood or bigyan din ng pansin or tiyakin yung kanilang kabuhayan or kabuhayan ay maging bigyan din sila ng kabuhayan, hindi lang sila mismo umaasa doon sa nakapaloob sa Palawi Island. So which is binibigyan din sila ng mga benefits na maaaring pagkakitaan nila doon mismo sa Palawi Island. Yung mga residente doon, binibigyan sila ng mga activities na ano yung dapat nilang gawin. Ito, binibigyan sila ng mga programa or mga ano na ito yung dapat nilang gawin. So, dito naman tayo sa flora and fauna na nakapaloob sa Palawi Island, protected landscape, seascape. So, ang flora is isa na doon yung tinatawag nating bakawan lalaki or Rhizophora apiculata is a threatened species na siya. So, meron ding low root mangrove, less concern. Then, meron din tayong reed mangrove, Rhizophora stylosa, or vulnerable species naman din siya. Then, next is yung Indian mangrove, less concern. Indian mangrove, Alvania officinalis is less concern. Sporid mangrove, Serioptagal is less concern din siya. Black mangrove is Brogeria Gymnohiza is ano din siya, less concern siya. So dito sa flora is ito lang yung nahanap ko na species or flora na nakapaloob doon sa Palawi Island. Almost yung nahanap ko is mangrove species na flora. So dito naman tayo sa fauna species na nakapaloob sa Palawi Island is isa na doon yung Rufous hornbill, Bucerus hydrocorax is endangered species na din ito sa Palawi, at saka yung parrotfish, Scarine lavrates is threatened species din ito sa Palawi, and spotted wild boar, vulnerable species, Philippine deer, Rosa mariana, endangered species din ito, giant cloud rat, less concerned din ito sa Palawi Island. So, Philippine macaque
anong pagbasa? Philippine macaque or Macaca fascicularis Philippines is endangered species din ito, at saka yung monitor lizard, Varanus bangonorum is less concerned din ito sa Palaway Island. Swiftless Aerodramus is less concerned din ito sa Palaway Island. So, ito lang yung na-research ko or nakita ko sa Palaway Island or nahanap ko na mga flora and fauna na nakapaloob sa Palaway Island. Dito naman tayo sa threat issue problem na nai-encounter ng Palaway Island. Protective and landscape seascape. So, isa na din illegal logging, yung pagkakat natin ng mga kahoy. So, maaaring magkaroon dito ng mga habitat loss, kawalan ng tirahan yung mga iba't ibang species na nakapaloob doon. Maaring magkaroon ng erosion ng dahil sa pagkakat natin ng illegal logging. Number 2 is loss in farming, yung pagsusunog natin ng mga ating pag-slash natin and farming. So maaring dito maapektuhan ang Palaway Island. Number 3, overfishing. Sobra yung pangunguha natin ng mga isda. Hindi na natin ito kinokontrol dahil inaabuso na nila. So nagkakaroon ng overfishing doon. Isa na ito sa mga problems or issue na i-encounter doon sa Palaway Island kasi sobra-sobra yung ginagawa nila, inaabuso na nila. Or number 4 is cutting activities, yung mga cutting activities na nagaganap doon. So maaaring maapektuhan ang Palaway Island. So dito naman tayo sa management conservation strategy plan. So number 1 is participatory decision making. Activity involve local communities and planning and management through the protected area management board PAMB to ensure their needs are considered and promote ownership and conservation efforts. So which is participatory decision making is ito yung nagtutulungan tulungan sila sa mga komunidad or nagtutulungan sila doon based on sa residents ng Palaway Islands or government agency upang magplano or pagpaplano sa ikakabuti ng Palaway Island. So Palaway Island to conservation nito para maging maganda, maayos ang kapaligiran ng kapaligiran ng Palaway Island or maging mabuti ito. So nakikipag-cooperate sila, nagtutulong-tulungan sila. So number 2 is livelihood diversification supports sustainable income source like ecotourism, sustainable fishing practice, and mangrove rehabilitation to reduce reliance or destructive activities. So isa na din doon yung marine protected areas established and managed impasse within the seascape to protect. So, ibig sabihin is pagtatag at pag-aalaga ng mga marine protected areas para maprotektahan ng mga karagatan at mga buhay dagat. Halimbawa is yung pagtatakda ng mga lugar kung saan bawal manghuli ng isda or mangolekta ng mga coral reef o mga coral at pagpapatupad ng mga patakaran para mapanatili ang kalusugan ng marine ecosystem. Ito ay para mapanatili ang biodiversity at maprotektahan ang mga sensitive na lugar
sa mga marine system. So, dito naman din tayo sa linkage partner agency logo is isa na rin yung following Environmental Protected Association PIPA. So, ang PIPA na ito is ito yung mismong taong residente ng Palawi Island is gumawa sila ng grupo upang protektahan ang Palawi Island. Pangalagaan ang Palawi Island. Ito yung mga tao doon mismo na nakatira sa Palawi Islands, gumawa sila ng grupo. So, Central Economic Zone Authority, ZEZA, isa rin ito sa mga tumutulong doon para mapabuti ang isa rin itong agency na tumutulong doon o para maging mabuti ang Palawi Island. At saka Department of Environmental and Natural Resources, DENR, isa na rin dito ang mga DENR nagpo-protect or tumutulong para mapabuti din ang Palawi Island. Matugunan ang mga problem, issue na nagaganap doon. Nagtutulong-tulungan sila to conservation ng Palawi Island. That's all, sir. Thank you. Yun lang po. Maraming salamat again.